hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, paghihiganti, paninigurado na wala ng Marcos na uupo. May mga gano'n, nakakahaka. Ma'am, punta lang po ako sa charter change. I know, sabi niyo makulit na yung mga nagpupush pa rin ng charter Oo nga, change. pero kanina sa nagsabi daw House. si Presidente. Oo, tatanungin ko kung anong exactly sinabi. Pero nabigla ako kasi ang usapin nga namin, talagang pangligoy ito sa ating kinakailangan tutukan, which is talaga ang kabuhayan ng tao, ang presyo ng bigas, ang pamumuhay at trabaho na kulang pa rin at hindi pa nakakabangon ang Ma'am, ating sa Senate po ngayon, mismong si Senator Robin Padilla, mayroon na po siyang proposal. Ay, matagal na siya Pero talaga nag-file next, siya no? ulit. Oo. Matagal na silang nagpupumilit tungkol dyan. Pero ang problema, talagang walang boto. Ma'am, kunin ko lang yung reaction niyo dun sa ilan lang na mga provisions. Kasi kasama dun, gusto niya pong dagdagan yung senators ng 30 elected by region. I cannot Senator comment, Robin hindi ko pa Padilla. nababasa Hindi ko pa nababasa. Pero, ma'am, pagkadating sa term extension, kasi meron din doon gusto niya po i-extend yung Parang term nakakahiya naman, very self-serving naman. Nakaupo kami, papa-extend kami hanggang forever. Huwag na, nakakahiya. So para sa inyo, dead in the Senate ito? Hindi ko alam, pero sa ngayon, dead in the Senate, talagang binasura na ng Senado 2 beses itong mga BICAM resolution, ikatlo na to. So, tignan natin. Pero sa palagay ko, ako mismo, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, paghihiganti, paninigurado na wala ng Marcos na uupo. May mga gano'n, nakakahaka. So, manggagaling sa akin na ipagtanggol yung Constitution, parang ang labo. Pero ang totoo, hindi talaga napapanahon. Dahil ang dami nating problema ngayon, kare-recover pa lang natin sa pandemic, pabalik na naman, paikot-ikot yung mga virus na yan, at hindi pa sapat talaga ang pagbangon at pagbigay ng trabaho sa taong bayan. Kita naman natin mula sa gasolina hanggang bigas, mamatay-matay tayo sa presyo. Ngayon, papasok ang Pasko, ano ba naman, talagang dapat tutukan natin ang hapagkainan at yung pagsasalo ng mga bawat pamilya. Pero ngayon, ang mahal-mahal, ano bang pagsasaluhan? Kumbaga ma'am, para sa inyo po sana, personally, talagang kailangang i-review ang Constitution pero hindi ito ang tamang panahon. Hindi talaga tamang panahon, yun nga. At saka nalalabuan ako dun sa sinasabi na People's Initiative. Pagkat ang intindi namin, ang proseso hindi ganyan. May kaso na sa Supreme Court, yung Santiago case, maliwanag doon na maliliit lang na pagbabago po pwede. Hindi naman po pwede na yung Kongreso mag-isa, na wala yung Senado, ay boboto. Kaya importante suriin ang maigi, masalimuot ang usapin ng saligang batas. So, maaksayang maraming panahon, maraming budget, maraming palaisipan, masasayang at mapupunta dyan, dapat ang tutukan natin yung mga daing ng PUV modernization, ang problema ng 60 pesos kada kilo ng bigas, ang problema ng kawalang trabaho ng mga kabataan ito. Sorry ma'am, ano po yung sinasabi po ninyo na kailangan i-review sa Constitution sana? Kasi sabi niyo po parang medyo marami doon, parang medyo paghihigante, sabi niyo po sa Marcos. Maraming komentaryong gano'n. Maraming komentaryong gano'n kasi post-martial law, post-Marcos ang paglabas nito sa Ligang Batas na to. Yung iba natatawa nga sa akin kasi sabi, ba't may pagtatanggol yung sa Ligang Batas na kontra sa inyo? Hindi naman sa gano'n. Hindi ko naman iniisip ang sarili ko, ang aming pamilya. Iniisip ko lamang ang taong bayan at ang buong Pilipinas. Hindi makabubuti sa panahon nito. Ano yung specific na parang feeling nyo din kontra? Hindi ko naman, wala naman akong tinututok na Specific gusto. Pero marami doon na talagang dapat baguhin. At siguro mas palawakin ang pag-uunawa at pagbigyan ng bawat isa. Pero wala na yun para sa akin. Sa pamilya ko, tiis-tiis na, nasanay na kami. Nakahalal nga yung kapatid ko. May isang tabi muna ang aming mga hinanakit at unahin muna yung trabaho para sa lipunan. Ma'am, last
na po. Ang dami mong last sorry, kapatid. sorry ma'am, last na po. Ano na lang po yung message po ninyo kasi hanggang ngayon, both houses na ma'am, bali, kung merong resolution na, di ba ma'am, marirefer to, tapos pag-uusapan na naman ulit, maghihiring na naman ulit, hindi ba waste of time na siya or resources? Para sa akin talaga, tuloy-tuloy dapat ang trabaho. Huwag tayong maalintala, huwag tayong ma-distract, huwag tayong mabudol, ika nga, ng kung ano-anong usapin. Natutumbukin pala, politika lang.